What's wrong with you, Lawrence? Galit na saad ni Mommy. Lasing ka na namang umuwi. Natigil ako sa paglalakad. May gising pa pala sa bahay. Nagkaroon lang ng konti celebration, Mommy. Nakangising na saad ko. Nagbukas lahat ng ilaw sa may living area at bahagya pang nasilaw ang aking mga mata. Celebration for what? Hindi ka na naman pala pumasok sa office. Tumingin lang ako sa kanya at nakakalokong ngumiti. I'm celebrating. Dahil bukas na bukas din ay magre-resign na ako sa kumpanya mo. I'm done, Mommy. I'm done being your slave. At proud na proud ko pang sinabi iyon. Ever since I was a kid, everything was being manipulated by her. From what should I wear, what should I do, at kung paanong dapat ay ako ang pinakamagiging magaling sa lahat. She wanted me to be perfect in all aspect. Para kapag mag-uusap sila ng mga kaibigan niya ay palagi niyang maibibida ang sarili for being the best mom of all. It was always her. Ang lagi na susunod sa pamilya namin. Just because she was richer than daddy at ang yaman niya ang nagbuhat lahat sa amin. Under na under niya rin ang aking ama. Hindi ito pwede magsalita ng masama tungkol sa asawa. Hindi rin pwedeng kumontra. My daddy always stood neutral at palagi nitong sinasabi sa akin na your mommy knows best. No. At ganoon na lang ang gulat at pagtanggi ko noon nang sabihin niyang pakasalan ko si Ninya. Anak ng isa sa mayayaman niyang kaibigan. Tandang-tanda ko pa ang sinabi niya sa akin noon. Yes, you will marry her. I want her for you. Maotoridad niyang sabi. Wala akong ibang matatanggap na manugang maliban sa kanya lang. Kung hindi siyang pakakasalan mo, mas maigi pang huwag ka nang mag-asawa pa. Right there, mas lalo niyang sinira ang buhay ko. Ninya and I had met for several times before nang doon ako sa US nagpatuloy ng pag-aaral. She was 5 years younger than me. Nag-iisang anak din ito na mag-asawang may-ari ng malaking hotel sa California kung saan kami palagi nagpupunta ni na Mommy noon. Okay, sige papayag ako pero 1 taon lang. 1 taon lang? And if hindi ko talaga siya nagustuhan, I'll divorce her right away. I told Mommy. I really didn't like Ninya dahil masyado itong flirt at kung sino-sino lalaking palagi kong nakikitang kasama nito. Bukod sa sakit pala talaga ito sa ulo ng mga magulang, maraming skandalo na pala itong nasangkutan. Ilang ulit na itong pabalik-balik sa kulungan dahil sa illegal driving at paggamit ng mga party drugs sa mga bars. No! You'll stay. Yes. Giit ko. Hindi mo ako madidiktahan ng lahat ng gusto mo mangyari, Mommy. My happiness is what's still more important to me. We got married at wala nga akong nagawa pero handa akong panagutan ng 1 taon na iyon. Kahit mariin pa rin ang pagtutol ni Mommy. She wanted us to stay married for the rest of our lives. I'm divorcing her now. Hindi ko talaga siya gusto. Na hindi rin ako mabigyan ng anak. But after a few months only of married life with Ninya, ay sinabi ko iyon kay Mommy. Hindi ko na pinaabot ng 1 taon dahil ayoko naman talaga dito. The idea of having a child, wala talaga yun sa bala ko kay Ninya. Everything was a lie. Para lang magmukhang valid ang reason ko ng pakikipag-divorce dito. Nagko-condom nga ako kapag nagsasex kami. Pero sinubukan ko naman kung kaya ko talaga siyang mahalin pero hindi ko talaga kaya. She's a childish brat, socialite, partygoer, and one time, I saw her kissing another man in a bar at yun ang nag-ugat para ko siya hiwalayan. Give her a chance. Nalilito lang siya siguro sa buhay niya dahil kulang sa atensyon ng mga magulang. At aminado sina Maricel at Alicia doon. Ninya needs your rents. Please, give her a chance. I've had enough, Mommy. Ayoko na. I handed Ninya the divorce paper kay tutol si Mommy at pinasakaso agad iyon sa isang magaling na abogado. Mabilis na-finalize ang resulta at pagkatapos noon ay umuwi na ako agad sa Pilipinas. If you ever get married again, Renz, tandaan mo, hindi ko kikilalaning manugang iyon, lalong-lalo na ang magiging anak niyo. Sisiguraduhin ko magsasuffer yung magiging asawa mo. Hindi kayo magiging masaya. Fine. Malamig ko lang natugon. But after a few months ay ibinalita ko nga iyon sa kanya.
that I was about to get married again. As expected, my mom ran furious and she and dad didn't show up. Pero wala naman akong pake kung magpakita sila o hindi. Much better nga na hindi na. Bala ko na sana siyang lagpasan. But mommy immediately came over and dragged my arm. Slave? So you think what I'm doing for you is slavery? Inaayos ko lang naman ang buhay mo. Bulalas niya. Pinagpag ko ang kamay niya. I don't think so. Lalo mo lang ako sinira. You're doing everything of this for your own gain. How dare you? Hindi na isang sampa lang natanggap ko mula sa kanya kundi dalawa. Kailan kita sinira? When I gave you everything you want? If it's not because of me, mapupunta ka ba ngayon sa ganyang posisyon? Napangisi ako. Yeah, in this miserable position, na kahit hindi ko tunay na anak ay ipinaako mo sa akin para lang magmukha kong mabango sa mga kaibigan mo. Hindi pa ba sapat, mommy? Nailayo niyo na ako sa mag-iina ko. Napalago ko na negosyo mo. No? You want me to remarry that slut? Hindi pa annulled ang kasal namin ni Janela. Kaya kahit kailan hindi mangyayari ang gusto niyo. At hindi na ako susunod pa sa mga nais ninyo. I've had enough. Ayoko na. Kahit naglalakad na akong palayo ay rinig ko pa rin ang mga huling sinabi niya. Sige, habang buhay kang magpakabaliw sa babaeng napulot mong yun. Sa kung saan. 5 taon na, Lawrence. Sa tingin mo babalikan ka pa rin ng babaeng yun? Huwag ka nang umasa dahil kahit kailan, hindi na kayo magkikita pa. But I just flipped those words na parang dumaan lang sa aking pandinig. I'll find her soon. Don't worry. And when I do, hindi na kami babalik pa dito. Malapad ang pagkakangiti ko pagkatapos kong mag-withdraw sa ATM. Katatanggap lang ng 13th month pay. At dahil napaaga ay tsak na matutuloy ang plano namin mag-iina. Ngayon ko lamang ito gagawin sa loob ng 5 taon. For the first time, ay iuuwi ko ang kambal sa bahay ng mga magulang ko sa Davao del Sur. This would be the best gift na ibibigay ko kina nanay at tatay. Matagal na rin kasi nilang hinihiling na magbakasyon kami kahit minsan sa bahay ngunit palagi akong nakatanggi dahil iniisip ko na baka ma-short kami sa budget. But not this year dahil talagang pinag-ipunan ko na ang planong ito ng halos 1 taon. Itong pera na natanggap ko ngayon ay pang extra na lang namin mag-iina. Nakabili na kami ni May ng ticket noong 1 araw pa. Sasama pati ang kaibigan ko dahil gustong gusto rin itong makarating sa probinsya namin. Talaga po, Mama? Makikita namin sa personal sina Lolo at Lola? Na-excite na namang tanong ng isa sa mga kambal, si Janela, matapos kong sabihin ang aming plano. Hindi nga po, Mama. Pupunta dito sina Lolo at Lola? So John na itinigil pa talaga ang paglalaro para lang makinig sa usapan. Umiling ako. Hindi, tayo ang pupunta sa kanila. Sasakay tayo ng airplane. Ako din ay na-excite na para sa mangyayari. Airplane? Yung lumilipad po, Mama? Yung ganito? Agad na dinampot ni John ang laruang eroplano at pinalipad sa ere gamit ang isang kamay. Oo, yan nga. Oo, Mama, excited na po ako. At sa sobrang excitement ay lumapit pa sa akin si Jane at yumakap. Ako din, excited na. Namimiss ko na rin sina nanay at tatay. Siyempre, pati ang aking mga kapatid. Balita ko'y nakagraduate na sina Jira at Owen sa kolehiyo. Pinagtulungan ni nanay at tatay na makatapos ang dalawa na nag-working student din para pantulong pang matrikula. Nakakalungkot na hindi man lang ako nakatulong sa mga ito dahil sobrang hirap din ang buhay namin dito sa Tarlac. Sapat lang ang sahod ko at yung pangako ko kay nanay at tatay na tutulungang matubos ang lupa naming sakahan na isinangla nila noong kinailangan ko ng malaking halaga nang isilang ko ang kambal. Hanggang ngayon wala pa rin akong naitutulong. Makikita na rin po namin sa tito at tita? Si John na napapasundok pa sa hangin. Oo. Kaya dapat ay matulog kayo ng maaga dahil bukas na bukas din ay babiyahin na tayo para pumunta kina Lolo at Lola. At sa sobrang excitement ay napasunod ko nga ang 2 bata. Pinainom ko muna sila ng gatas bago tinabihan sa pagtulog. Nang makatulog na mga ito, yun ang sinamantala namin ni May para maisaayos sa mga gamit na dadalhin namin.
Isang malaking bag lang ang inilaan ko sa dalawang bata at isang maleta ang dala ko. Ang ibang gamit ng kambal ay doon ko nalang isiningit sa bagahe ko. Hanggang bagong taon kami doon para masulit naman ang aming pagbabakasyon. Hindi ka pa rin ba uuwi sa inyo? Naisipan kong itanong kay May habang nagsasalansan pa rin kami ng mga gamit. Ilang taon na rin kasi itong hindi umuwi sa probinsya ng mga ito. Pag-iisipan ko pa, total malapit-lapit na naman ang Davao sa Cebu. Maraming salamat talaga sa lahat, May. If it's not because of you, ewan ko lang kung ano na nangyari sa amin. Naalala ko na naman ang nakaraan. Sus, ayan ka na naman. Ewan ko sa'yo, bro. Wala kaming pinagsabihan ni isa sa mga kaibigan pa naming iba. Ayoko na may mag-aalala o maawa sa akin kaya pinili ko na lang na manahimik. Deactivated ang accounts ko sa lahat at dami accounts lang ang ginagamit ko para tumawag sa mga magulang. Kahit kailan ay hindi ako magsasawang pasalamatan ka. Dahil more than a best friend na ang tingin ko dito, itinuturing ko na rin siyang kakambal ko. Kapatid. Oo na, ang dami mong drama. Bukas maaga pa tayo kaya tara na't matulog. Pinagitnaan namin ang dalawang bata. Kinabukasan ay maaga kong ang ginising ang mga bata. Naginit pa ako ng tubig dahil talagang malamig na ang panahon para pampaligo sa dalawa. Kailangan naming umalis ng maaga dahil bibiyahe pa kami para magpunta sa airport. Walang may alam sa bahay ng tungkol sa napipinto namin pag-uwi dahil bala ko nga ay isurpress sa mga ito. Gusto namin dumating sa oras na hindi inaasahan ng mga ito para mas malakas ang impact ng kasiyahan ng mga ito kapag nakita ang kambal. Mama, hindi po ba nakakatakot sumakay ng eroplano? Habang nasa waiting area kami ng airport ay biglang naisipang itanong ni Jane. Umiling ako. Hindi naman. Para ka lang sumakay sa duyan tapos dadalhin niya tayo sa pinakataas kung saan makikita natin ang mga clouds. Sumingit si John. Talaga, Mama? Makikita natin sa malapitan ng mga clouds? E di ibig sabihin po makakapunta tayo sa langit? Makikita po ba natin si Papa? Napasingap ako sabay umiling. No, baby. Hindi natin makikita ang Papa ninyo dahil iba ang langit na kinaroroonan niya. Hindi iyon nakikita ng tao. Tumangutango ito at halata sa mukha ang pagkadismaya. Ay, kala ko po makikita natin si Papa. Pero sabi niyo po, he's watching from heaven. Ginulo-gulo ko ang buhok ni John. Yeah, he is. Kaya lang yung heaven na pinupuntahan nila ay iba rito. Hindi na sila makikita kailanman pero mararamdaman naman natin sila. Dito. Pareho kong itinuro ang tapat na mga puso nila. Magaan ang loob ko dahil kahit papaano ay tumatak na sa isip nila na wala na nga ang kanilang ama at hindi na ako gaanong mahihirapan pang mag-explain sa mga ito sa mga susunod na taon. Ngunit aminin ko man o hindi na talagang masakit pa rin sa loob na longing ang mga ito sa kalinga ng isang ama. Kaya lang wala naman ako magagawa gayong ibang babae naman ang pinili ni Renz. Maya-maya nag-anunsyo na sa airport. Akay-akay namin ni May ang dalawa habang dala ang mga gamit namin hanggang sa makasakay na nga kami ng eroplano. Sa dalawang upuan ang nabili kong ticket kaya magkahiwalay ang kambal. Si Jane ang nasa akin habang si John ay na kay May at nasa unahang upuan. Pinainom ko muna ng gamot ang dalawang bata para kung sakali hindi mahilo o masok ang mga ito. Are you okay mga baby? Tumayo pa ako para silipin si John. Nakaupo na ito at naka-seatbelt na. Tumango ito kaya si Jane naman ang inintindi ko. I'm nervous, Mama. Mahinang sabi nito habang inaayos ko ang pagkakaipit ng gabalikat nitong buhok. It's okay, baby. Nandito lang si Mama. If you're afraid, hahawak ka lang sa kamay ni Mama. Opo. Matipid na sagot nito. Maya-maya ay lumipad na nga kami. Hindi ko na hinintay na hawakan niya ang kamay ko bagkus ako na ang humawak sa kanya para ibsan ang takot at nervyos na nararamdaman niya. But when we're already floating in the air at nang masilip na niya sa malapitan ng mga clouds, ay waring nawala ang takot na iyon, kundi napalitan ng pagkamangha. Look, Ate Jane, there are a lot of clouds everywhere. Maging si John ay narinig ko na napapareact sa nakikita. Tuwang-tuwa ang dalawang bata habang nagmamasid sa tapat ng bintana. Binibilang pa ng mga ito mga grupo ng ulap na kanilang nakikita ngunit nang mapagod ang munting anghel sa tabi ko, ay nakatulog ito nang nakasandal ang balikat sa akin. Nang silipin ko si John ay ganoon din ito. Hanggang sa makarating na kami ng Davao.
Saka lang namin ginising ang mga ito. Mga 2 oras na biyahe pa ang bubunuin namin para makarating sa bahay. Kaya paglabas ng airport ay kumuha agad kami ng taxi para magpahatid sa terminal. Babiyahe pa ulit tayo mga baby. Baka nagugutom na kayo? Tanong ko sa mga bata habang nakaupo sa may waiting area. Busog pa po ako mama. Agad na sagot ni Jane. Ako din po. Sa John. Kung ganun tara na. Sasakay na tayo ng bus. May baon naman kaming mamameryandang biskwit ng mga ito kung sakali. At kumain din kami ng agahan bago umalis sa bahay. Parehas naming kalong ang kambal ni May at magkakatabi lamang kami ng pwesto. Kids, anong gagawin niyo pagkakita niyo kina lolo at lola? Maya-may tanong ni May. Siyempre po magbe-bless po kami ni Ate Jane. Agad na sagot ni John. Very good. Gigil na pinagpipisil-kompis ni ng mga bata. Siyempre pati kina Tito Owen at Tita Jira. Dapat magbe-bless din kayo. Opo mama. Pumalik pa sa pisngi ko si Jane. Thank you mama. We're so happy and excited. This is the most wonderful gift na binigay mo po sa amin. Sa wakas, hindi nilang po sa video namin makikita sina lolo at lola. Thank you talaga, mama. Ipinikit, sara ko ang aking mga mata para hindi malaglag ang tears of joy na namang ibinibigay nito sa akin. I just held her hair and kissed her head. Siyempre, you deserve this gift. Dahil nasabi ko na lang. Opo nga, mama. You're the best. Pati si John ay humalik din sa akin. And you're the best thing that has ever happened to me. Madamdamin pahayag ko. Habang palapit na kami ng palapit ay hindi rin magkamayaw ang tuwa na nararamdaman ko. I miss this place a lot. Ilang taon na bang hindi ako nakakauwi dito? Marami nang pinagbago sa lugar. Hindi na masyadong makitid ang kalsada dahil nadagdagan na iyon ng isang lane. Hindi na rin masyadong mapuno dahil may mga bagong tayo ng bahayan. Nakatulog na naman ang kambal. Hindi talaga sanay ang mga ito sa malalayong biyahe dahil first time namin bumiyahe ng ganitong kalayo. First time din nilang makalabas ng lugar namin at buti na nga lang at hindi sila sensitibo sa pagbiyahe. Pagbaba namin ng bus ay tricycle naman ang aming sinakyan. Ma, sa may St. Martin Subdivision po kami. Sabi ko sa driver. Hindi pa ako nakakapunta dito mula nang ikasal kami ni Renz, kaya hindi ko pa rin nakikita ang bahay na ibinigay nito sa mga magulang ko. Sinabi ko na noon kina nanay na ibalik na lang kay Renz ang bahay dahil hiwalay na naman na kami pero sabi ng mga magulang ko ay sayang naman daw. Kapalit na raw iyon sa lahat ng danyos na idinulot nito sa amin. Alam ko ang patungo doon dahil madalas naming madaanan ng subdivision na iyon bago makarating sa tinitirahan namin bukid noon. Maganda ang mga bahay doon dahil eksklusibo iyong subdivision at hindi basta-basta nakakapasok ang mga tricycle doon. Kaya sa may buka na lang kami nagpapababa. Dito na lang po. Inabot ko na ang bayad at naunang bumaba sa mga bata. Mama, dito po nakatira si na lola at lola? Maang ni John na palingalinga sa paligid. Ang ganda naman po ng mga bahay sa loob, mama. Sagunda ni Jane. Oo. Oh, wait lang ha. Huwag kayong tatakbo. Hahanapin pa natin ang bahay ng lolo at lola ninyo. Naglakad na kami para pumasok. May ipinasang picture sa akin noon, si Jira ng bago namin bahay doon. Ipinakita ko iyon sa mga bata nang sa gayon ay may ideya na ang mga ito sa bahay na aming hahanapin. Mama! Mama! I think we sit na. Maya-maya sigaw ng isa sa mga kambal. Nagunahan ka sa mga ito sa pagtakbo at kahit na anong saway namin ni May ay hindi nakikinig. Wala namang sasakyan at wala ding naglipa ng mga aso kaya sinabihan din ako ng kaibigan ko na hayaan na lamang ang 2 bata dahil mukhang nag-explore lang ang mga ito. Mama! Tita May! Bilisan niyo naman po! Sagaw pa na John. Oo, saglit at mabibigat ang mga dala namin. Natatawang sagot ko. Lumiko ang 2 bata sa isang kanto kaya nagmadali kami ni May. Sa paglalakad, pagsilip namin ay natanaw namin ang 2 bata na nakatayo sa tapat ng isang tarangkahan. Natigilan ako at saglit na muling napasilip sa cellphone. At ganoon na lang ang pagkamangha ko sa mga ito nang mapagtanto na ang gate na ng bahay na kinakalampag na ng 2 bata ay hawig na sa nasa litrato. Wait, dito muna tayo. Pigil sa akin ni May nang akmang bibilisan ko na ang paglapit sa nasabing bahay.
Bakit? Andun ang mga bata? Nagtatakang wika ko. Tumingin ito sa akin nang may kakaibang ngiti sa labi. Hayaan mong sila ang sumurpresa sa mga lolo at lola nila. Mukhang maganda nga ang naisip niyang ideya kaya tumigil nga kami sa hindi kalayuan sa mga bata. Rinig na rinig pa namin ang magkapanabay na sinasabi ng mga ito. Tao po! Lolo? Lola? Nandito na po kami. Tao po! Kasabay noon ay tinutok-tok pa rin ng dalawang bata ang gate. Patapos pa lang akong maligo. Natigil ako sa pagbubuhos ng tabo nang marinig ang sunod-sunod na kalampag sa gate. Walang tao dito sa bahay dahil umalis sina Nanay Conchita at Tatay Reggie dahil may inasikaso sa kanilang pwesto sa palengke. Ako lang mag-isa ang naiwan dahil may lakad din sina Owen at Jira. Halos 2 linggo na ako sa bahay na iyon. Wala na akong maisip na paraan para mahanap pa si Janela at mga anak namin. Marami na akong naupahang private investigator na maghahanap sa kanila ngunit walang ni isa man ang nakapagturo. So I decided to come and stay here dahil baka naman maisipan nilang umuwi. Kahit sa loob na 5 taon na iyon ay ni isang beses daw ay hindi naisipan ni Janela na ipasyal ang mga anak namin dito. Sino yan? Malakas na sigaw ko dahil patuloy ang tuktok ng kung sino sa gate. Nagsusuot pa lang ako noon ng t-shirt ngunit nang tanawin ko ang labas ay wala naman ako makitang tao. Baka mga bata na namang pasaway na nantitrip ang mga ito. Tao po! Lola, nandito na po kami! Tao po! But upon hearing those cute voices ay parang may kung anong sumundot sa mga paa ko para takbuhin ang papuntang labas. Hindi may paliwanag ang kabang biglang lumukob sa aking dibdib. Ay, ang tagal naman. Baka walang tao dito. Baka hindi itong bahay ni na lolo't lola. Anong boses ng batang babae? Kaya nga baka mali tayo. Doon kaya tayo sa kabila. Sagot naman ang boses ng lalaki. Wait, saglit, may tao. May tao dito. Sino bang pakay nyo? Halos madapa ako sa pagtakbo para lang maabot agad ang lock ng gate. At ganoon na lang ang pagkatulala ko nang mapagbuksan ang 2 cute na bata. Palagay ko ay mga edad 4 hanggang 5 taon na mga ito. Isang batang babae at isang batang lalaki na parehas na naka-jumper pa ng suot. Magkapanabay akong tiningala ng mga ito. Parehong salubong ang mga kilay. Si Lolo at Lola po ang pakay namin. Dito po ba sila nakatira? Sagot ng batang lalaki. Naupo ako para makapantay ang mga ito. Hindi maalis ang tingin ko sa kanila dahil kakaibang tibok sa puso ko ang dulot nilang dalawa sa akin. Sinong Lola at Lola? Si Lolo Reggie at Lola Conchita ba ang tinutukoy nyo? Maamong tanong ko. Lumapit ang batang lalaki sa kasama nitong batang babae at may ibinulong dito. Ngunit kahit bulong iyon ay rinig na rinig ko pa rin. Aliw na aliw ako habang napapangiti habang pinanonood ang usapan ng dalawa. Ate, yun ba ang pangalan ng lolo at lola natin? Tanong nito. Tila naguguluhan namang umiling ang babae. Hindi ko rin alam Itanong na lang kaya natin kay mama. Sige. Saka silang muling bumaling sa akin. Saglit lang po. Itatanong lang po namin kay mama. Saka nagkaripasan ng takbo ang mga ito. Lumabas ako ng gate para habulin sana mga ito na mga oras na iyon. Ay parang natutunaw na ang puso ko. Hindi ko may paliwanag kung bakit. Habang nakatingin ako sa batang lalaking iyon, tila ba nakatingin ako sa sarili ko noong bata pa ako. Mama! At sa di kalayuan ay tumigil ang dalawa at pinuntahan ng 2 babae na nakaupo pa sa mataas na bahagi ng kalsada. Maraming dalang gamit ang mga ito. Napakislot ang mga mata ko. Ganoon na lang ang gulat and at the same time hindi maipaliwanag na tuwa ang bumalot sa damdamin ko nang makilala ang isa sa mga babaeng iyon. Hindi ako maaaring magkamali. Kahit 5 taon na ang nakalipas, her face didn't change a bit. Mine? Is that really you? Or they are... Hindi ko na matuloy ang sinasabi. I was all over speechless at nanginginig pa ang boses nang banggitin ko ang mga katagang iyon.
Paulit-ulit kong ipinikit sara mga mata ko to make that I was awake and not dreaming. Hindi ako lubos na makapaniwala sa nakikita at dahan-dahan ng paraan ng paglakad palapit sa mga ito. Sinasabi na nga ba't hindi lang basta kaba ang nararamdaman ko nung makita ang dalawang batang kasama nito? Kung hindi, lukso ng dugo. Hindi ko na kailangan pang itanong kung yun na ba ang mga anak namin dahil unang beses pa lang na masilayan ko sila ay alam ko na. Mine. Ulit ko ngunit imbis na mag-respond sa akin ay tumayo si Janela at inakay palayo ang dalawang bata. Mama, saglit lang po. May itatanong pa po kami. Kasi po, hindi na mga anak. Nagkamali tayo ng lugar na pupuntahan. Hindi dito nakatira ang lolo at lola nyo. Po? Halos kalad ka rin na nito ang dalawang bata sa sobrang taranta pero agad akong tumakbo sa unahan ng mga ito upang humarang sa dadaanan nila. Mga anak! Mataman akong tumingin sa kambal na nooy pilit pa rin itinatago ni Janela sa akin. Pero hindi ako papayag na ilalayo niyang muli ang mga ito sa akin. They definitely had to know the truth. Mga anak, ako ang daddy niyo. Malakas kong sabi. Lumuhod pa ako sa harap ng mga ito and opened my arms so widely. Ako ang daddy niyo. Maniwala kayo. Pilit akong sinisilip ng dalawang bata. No, nagsisinungaling ang lalaki yan. Huwag kayong maniniwala. But Janela kept on swaying them away at nag-iba pa ng direksyon para layuan ako. Hindi mga anak, I'm your daddy. Nagawa ko lumapit sa mga ito. Maigpit ang kapit ng dalawang bata sa damit ni Janela ngunit nagawa kong hilahin ang batang lalaki at agad na nabuhat ito. I'm your daddy. You look just like me when I was... Mama! Ngunit bigla itong umiyak at nagwala sa akin kaya wala akong nagawa kung hindi muli itong ilapag. Agad itong lumapit sa ina na humahagulhol pa rin ng iyak. You're not our daddy. Matagal na patay ang papa namin. Matagal nang nasa heaven si Papa. Matapang na saad naman ng batang babae na lalong nagpagupo sa akin. Patay? Anong patay? Hindi pa ako patay. Ako ang papa niyo. Mama, I'm afraid. He's a stranger. Umiiyak pa rin wika ng batang lalaki. Niyakap ni Janela ang dalawang bata at masamang tingin ang ipinukol sa akin. Yes, babies. He's a stranger. Kaya huwag na huwag kayong lalapit sa stranger, okay? Your papa is already dead at wala kayong ibang papa. Kung hindi yung nakalibing sa puntod na dinalaw natin, okay? Teka, anong... She couldn't deny it. Ako ang ama ng mga bata. Anong puntod ang sinasabi nito? Tumayo na ito at muling inakay palayo ang mga bata. Janela naman! Naluluha na rin pahayag ko. It has been 5 years. 5 years! Ang tagal ko kayong hinanap. Ang tagal ko kayong inintay. Huwag mo na may pagkait sa akin ng mga anak ko. Mga anak natin yan. Dugo at laman natin dalawa. Pagmamakaawa ko. Saglit lang siyang sumulyap sa akin. Hindi ko alam yung sinasabi mo. Hindi kita kilala. Nagmamakaawa ko. Muli kong inunahan sa paglalakad ng mga ito. Muli akong lumuhod. Nagmamakaawa ko ulit. Alam kong marami akong kasalanan sa'yo at pinagsisisihan ko lahat ng yun. Pakinggan mo naman muna sana ang side ko. Mahal na mahal kita, alam mo yan. Ikaw lang ang babaeng pinakatatangi ko at hindi si Ninya. Naipit lang ako sa sitwasyon kaya ako nagawa yun. Please, believe me. Ikaw talagang mahal ko. Ang tagal ko kayong hinanap. Maniwala ka sa akin. Tumutulo na ang luha ko. Kahit ilang beses at gaano katagal ako lumuhod sa harap nila ay gagawin ko. Ngayong nandito na sila sa harap ko ay hindi ko na para palalagpasin pa ang pagkakataong ito. Kailangan ko sila. Kailangan ko ang mga anak ko. Hindi nga kita kilala. Sorry. Maawa ka naman sa mga anak natin. Bulalas ko. Kailangan nila ng ama. Kailangan nila ako. Huwag mo ipagkaid sa kanila mga bagay na dapat nilang tamasahin. Kung talagang ayaw mo na sa akin, at least, maging ama man lang ako sa mga anak natin. Marami akong bagay na namiss sa kanila at gusto kong bumawi. Gusto kong bumawi, Janela. Please naman, no.
Pagkuway bumaling ako sa mga bata. Mga anak, buhay ang papa niyo ha. Hindi pa siya patay tulad ng sabi ng mama niyo. Sinabi niya lang yun dahil galit siya sa akin. Ito ako sa harap niyo. Ang papa niyo. Babawi si papa ha. Babawi si papa sa lahat ng pagkukulang niya. Kaya sana'y mapatawad niyo ako. Nagmamakaawa si papa sa inyo. Inintay ko kung may lalapit ba sa akin. Mataman lang na nakatingin ng mga bata habang mahigpit pa rin nakakapit sa laylayan ng damit ni Janela. My wife was crying as well but the look in her eyes was still tough na tila nagsasabing hindi ito kumbinsido sa mga sinabi ko. Hindi. Sinungaling yan. Huwag kayong maniniwala. Totoo po ba yun? Ngunit nang magsalita ang batang babae ay tila nagkaroon ako ng pag-asa. Unti-unting lumuwag ang pagkakahawak nito kay Janela at marahang humakbang palapit sa akin. Jane, hindi. Hindi niyo papa yan. Kung kayo talagang papa namin, anong patunay niyo? Ngunit tila hindi nito narinig ang ina. Kahit sinaklit ni Janela ang braso nito ay pinagpag nito iyon. Patunay? Tarantang agad kong kinuha ang wallet sa bulos ako. Agad kong hinagilap doon ang nakatago kong litrato ng bata pa ako. Hindi ko alam kung sasapat na ba iyong patunay ngunit yun lang ang tanging ebidensya na maipapakita ko. This was me when I was 5. Ani ko habang napapasulyap sa anak kong lalaki. He looks like just me. Itinuro ko pa ito. Kinuha iyon na Jane at matamang tinitigan. Maya-maya lumapit din ang anak kong lalaki dito at nakatingin sa litratong iyon. Pinagmamasdan ko muli ang dalawa. Ang laki-laki na nila. Mukhang maayos na napalaki ni Janela. Matatas na magsalita at marunong na rin mag-isip. Kanina pa ako nananabik na yakapin ang mga ito ngunit nangangamba ako na may isa na namang umiyak. Do you believe now? Untag ko ng paulit-ulit na sulyapan ako ng dalawa. Ibinalik sa akin ng babae ang litrato. Nakakorte pababa ang mga labi nito. Ganon din ang kakambal nitong lalaki. Parehong salubong din ang kilay na waring pinag-aaralan pa kung anong sasabihin sa akin. If you are a real papa, then why did you let mama alone? Bakit mo iniwan si mama at sila ang nag-isang nag-work para sa amin? Para kong sinampal sa mga sinabing iyon ng anak kong babae, who had a lot of resemblance of my wife. Kuhang-kuha nito kung paanong magalit ang mukha ni Jane o Janela. Kung paano ang mukha ng labi kapag nagsasalita, ang kulay ng mga mata, ang hugis ng mukha. Papa did not leave you. Naluluha na naman pahayag ko. Mama went far away. It was because of Papa's doing. But I swear, Papa tried to look for you. Papa didn't stop searching but it's just that it was hard to find you. But now that Papa is here, hindi na muli mag-iisa ang mama niyo. Papa will help Mama in everything. Papa will be the one to provide so Mama will no longer work. She will have a lot of time for us. But why Mama and Tita May told us that you're already dead? Naiiyak na naman pahayag ng lalaki. He was so emotional, yet super cute. Muli ako napasulyap sa dalawang babaeng kasama ng mga ito ngunit mas tumagal ang mga mata ko kay Janela. Masama pa rin ang tingin ipinupukol nito sa akin. Because Mama used to hate your Papa so much. Hayagan kong pahayag sa mga anak. But Papa is here to apologize to Mama and do everything she says para mapatawad na niya ako. I promise, Papa will be the best father in the world and the best husband for your Mama. Tumayo ako para harapin sa Janela. Isa siya sa nasasabik ko na rin yakapin. God knows how much I love her. I truly love her at hanggang ngayon siya lang ang babaeng nasa isip ko. Please, let us talk for a while. Let's settle things. Huwag mo na sila ipagdamot sa akin. May, pakilayo muna mga bata. Pakiusap ko sa kaibigan na agad naman itong sinunod. Inakay nga nito palayo sina Jane at John. No, just take them inside. Pati yung mga gamit nyo. Wala naman tao sa loob. Agad na wika na Renz.
Inintay ako ni May kung sasang-ayon ako. Napabuntong hininga ako at tumango na nga lang. Masyado nang mataas ang sinag ng araw at pagod sa biyahe mga bata. Kailangan ng mga ito ng pahinga.